Sa previous episode, si Kai ay isang batang lalaki na gumagawa ng pakikipagsapalaran sa loob ng isang dungeon. Ang tanging armas na dala niya ay isang insecticide spray na naging epektibo laban sa mga halimaw sa loob ng dungeon. Kahit ganoon ang kanyang mga armas, lakas loob pa rin siya na balang araw ay magkakaroon siya ng isang set ng mga magagandang armor kaya't patuloy sa grind ang batang si Kai, hanggang sa natagpuan niya ang isang gold slime na naglabas ng isang mystical card na may laman na isang goddess. Ang goddess na ito ay may overpowered na kakayahan at ito'y nagsisilbing alalay ni Kai sa loob ng dungeon, at mas napapabilis nito ang kanilang pagpatay sa mga halimaw. At sa pagpapatuloy, pag-uwi niya at pagpasok sa banyo ay naging malalim ang pag-iisip ng batang lalaki tungkol sa bagay na ito, ngunit kalaunan ay inisip niya ito bilang isang tipikal na kaso ng selos pero gayunpaman, sinubukan niyang kumbansihin ang sarili na hindi ganoon ang nararamdaman ni Katsu tungkol sa kanya. Bukod dito dahil siya ang nagbanggit ng paksa, kailangan na niyang mag-isip ngayon ng paliwanag kung bakit iniwan niya si Lucille at Silly at isang hindi inaasahang bayani ang nagbuwis ng buhay, upang patayin ang mga slime sa dungeon gamit ang insecticide. Matapos makakuha ng sapat na dami ng cores, hindi nagtagal ay narinig ni Kai si Lucille na nagrereklamo na iniwan sila kahapon para sumama ang batang lalaki sa mga tao. Ipinaliwanag ng batang lalaki na pumunta siya upang bisitahin ang isang paaralan kasama sila kaso pinapagalitan siya ni Lucille at inakusahan na nagsisinungaling kahit na wala siyang ideya kung ano ang isang paaralan. Ipinaliwanag ni Silly na ito ay isang lugar kung saan nag-aaral ang mga tao, ngunit ipinakita rin niya ang kanyang kalungkutan dahil iniwan siya ng kanyang master na kahit na naiintindihan niyang may buhay din ito sa labas ng dungeon. Upang mapagaan ang kanilang loob, doon ay nangako si Kai na maglaan ng 3 course para sa bawat isa sa kanila at hanggang sa mapansin niya ang isang kakaibang liwanag sa likod ng kuweba na nagbubunyag ng isang bihirang slime, sinubukan ni Kai na ipakita sa mga babae ang paparating na nilalang kaso ang tanging mahalaga sa kanila ay ang mga course. Hindi lang 3 ang gusto nila kundi 200 na course kaagad, binanggit si Kai na ituro ang paparating na nilalang kaya't nawalan na ng pasensya ang demonyo at winasak ang jelly ng walang awa. Kaagad ay hinarap ng dalawa ang kanilang master at humingi ng gantimpala kaya't nag-alok si Kai ng 10 course sa bawat isa sa kanila. Sa wakas ay nagkaunawaan ang magkabilang panig at napatahimik ang mga bata nang mabusog sila, samantala ay matapos masira ang slime ay may isang item ang lumitaw pagkatapos ng pagkawala ng usok, at ina-analyze ni Kai na ito ay ang Gloves of Reason na isang item na nagbibigay ng invisible power kapalit ng mana points. Naging mausisa si Kai na malaman kung ano ang kapangyarihang ito, kaya humingi siya ng tulong mula sa mga babae upang matukoy kung ano nga ba ito at sa kabila ng kanilang pagsusumikap, mahirap sabihin kung nagagamit ang abilidad ng item dahil ang konsepto mismo ng kapangyarihan ay maging invisible. Kaya't naisip ni Kai na gamitin ang guwantes sa direksyon ng tubig at umaasang magdudulot ito ng nakikitang epekto. At iyon nga ang nangyari at sa pagkakita nito ay inisip niyang maaaring gumana rin ang abilidad na ito sa mga tao, kaso nagdududa siya kung magiging kapaki-pakinabang ito laban sa mga halimaw. Inisip ni Lucille na hindi ito sulit subukan, ngunit nagpumilit si Kai at nagkaroon ng ideya sa kanyang isipan na kung pagsasamahin niya ang guwantes na ito sa isa pang abilidad, maaaring may mangyaring kakaiba at sa ideya na ito ay pinukol niya ang kanyang espada gamit ang guwantes at ang slash ay tumatagos sa hangin. Hinati ang bahagi ng tubig sa ilalim niya. Higit pa rito, ang isang maliit na bloke ng yelo ang nabuo sa panahon ng atake na ikinatuwa ni Kai at dahil sa mga teknik na kanyang na-develop, sa sandaling iyon ay dumating ang 3 babae sa kanyang grupo sa dungeon kaya't agad na nagsimangot sina Lucille at Silly sa halatang dahilan. Inimbitahan ni Eri si Kai na sumubok sa mas mahihirap na antas ng dungeon, ngunit ipinaalam ni Kai na kailangan niyang mag-aral at hindi makapagpatuloy ng mas malalim. Nanggigil si Eri at ngayon ay nais na magdaos ng study session dahil marami siyang maituturong kaalaman kay Kai. Pumayag ang batang lalaki, ngunit nais niyang sumama si Katsu na lalong nagpataas ng selos sa dalawang nilalang, nang mapansin ni Kai ang galit sa kanilang mga mukha ay napagtanto niyang lalong lumalapit ang mga babaeng ito sa kanyang master. Kaya't sinubukan ni Kai na ibalik ang kanilang mabuting mood gamit ang higit pang course at ito'y naging epektibo. Nakita ng mga tao ang eksena ng mga maliliit na nilalang habang kumakain at kahit na may pagkagalit sa kanilang mga mukha, hindi nila maiwasang matuwa sa kanilang cuteness. Di nagtagal ay nagtungo ang grupo sa ika-9 na palapag sa unang pagkakataon,
alam nilang kailangan nilang maging maingat at sa pagkakataong iyon ay binalaan sila na may isang makapangyarihang kalaban sa unahan. Tiningnan ng lalaki sa grupo ang mapa at napagtanto niyang walang ibang paraan upang iwasan ang kalaban at tiniyak ni Lucille na tatalunan niya ang halimaw kung kinakailangan. Gayunpaman ay pinaalalahanan sila ni Eri na sa pinakamasamang sitwasyon ay maaari silang tumakas. Nagpatuloy sila hanggang sa makatagpo nila ang isang nakakatakot na Orthos, isang halimaw na hindi dapat naroon sa palapag na iyon. Iminungkahi ni Kai na umatras na sila at sumang-ayon dito si Eri. Pinakilos ang grupo upang umatras ngunit napansin sila ng halimaw at umatake. Binalaan ni Lucille ang lahat na mag-ingat sa fire breath ng halimaw habang inutusan ni Kai si Silly na gamitin ang Maiden's Wall upang protektahan ang grupo. Naghanda ang grupo ng kanilang estratehiya upang harapin ang halimaw, gumamit ng kanilang magical core firearms sina Eri at Miko at habang nag-conjure si Hakari ng Earthwave upang pigilan ang galaw ng kalaban at nang maging malagkit ang lupa, ay hindi na makausad ang Orthos kaya't inutusan ni Kai si Lucille na umatake gamit ang Flames of Destruction. Gayunpaman ay halos walang epekto ang abilidad na iyon sa halimaw, gumanti ang Orthos gamit ang fire breath nito at kahit na nablock ni Silly ang karamihan ng atake gamit ang kanyang kalasag ay naramdaman pa rin nila ang init sa loob ng barrier. Hindi sumuko si Lucille at gumamit ng kanyang corrosive breath na nagawa niyang mapigil ang Orthos ng sandali at sapat lang upang mag-command si Miko ng advance. Subalit kahit na ang pinagsamang pagsisikap nila ay hindi pa rin naging epektibo ang kanilang mga atake laban sa halimaw, upang mabago ang sitwasyon ay nagpasya si Kai na gamitin ang sarili bilang bitag at inutusan si Lucille na gamitin muli ang Flames of Destruction sa tiyan ng Orthos kapag ito ay distracted. Nang tumuon ang higanting aso sa tao ay naghanda si Lucille sa ilalim nito at sinunod ang utos ng kanyang master. Ang resulta ay tila nagdulot ng mas malaking pinsala sa halimaw kaso hindi ito sapat at binanggit ni Kai na kailangan nila ng mas malakas na firepower, kaya't tinawag niya si Silly upang sumali sa atake gamit ang kanyang Divine Lance Renate at habang patuloy na umatake si Lucille gamit ang parehong abilidad. Sa pamamagitan ng pinagsamang dalawang spells ay nagawa ng grupo na magdulot ng makabuluhang pinsala sa kalaban, ngunit nagkasugat si Kai mula sa galit ng halimaw at ngayon ay nagbabalak gumanti ang Orthos, at muntik nang matapakan ang batang lalaki. Agad na nag-react sina Eri at Miko gamit ang kanilang firearms, habang naisip ni Kai na maghagis ng water ball sa bibig ng Orthos at bagaman hindi ito nagdala ng tiyak na resulta, ang pinagsamang pagsisikap ng lahat ng miyembro ng grupo sa kanilang matinding pag-atake ay napigilan ang Orthos hanggang sa halos hindi na ito makakalaban. Sa huli ay natapos ni Kai ang laban gamit ang kanyang bagong long-range slashing technique. Matapos ang kanilang tagumpay ay naging masigla at sabik ang lahat na ipagpatuloy ang eksplorasyon, ngunit ang mga babae ay pagod na mula sa lahat ng mga hamon at kailangan munang magpahinga bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nagtanong si Lucille kung ano ang ginagawa ng Orthos doon at habang naramdaman ni Valkyr ang presensya ng isang mas makapangyarihang nilalang at mula sa kailaliman ng kuweba, lumitaw ang isang halos tao na boses at sinasabing ang halimaw ay isa lamang aso na madaling talunin. Habang nagsasalita ang boses ay lumitaw ang nilalang mula sa mga anino at sa pagkakita sa mga tainga, sungay, pakpak at kulay ng balat nito ay wala ng pag-alinlangan si Lucille na ito ay isang demonyo. Sa muli ay hindi maintindihan ng grupo kung ano ang ginagawa ng isang nilalang na ito sa isang lebel na malapit sa ibabaw, at isinasaalang-alang na marahil ang demonyo ang nagkokontrol sa Orthos at bago pa man may mangyari ay binalaan sila ng demonyo na walang sino man ang papayagan na makatakas, at agad na ginamit nito ang Dark Nightmare upang masiguro ito. Pinrotektahan ni Silly ang kanyang mga kaalyado gamit ang Maiden's Wall, na nagpahayag ng demonyo na ito'y isang epektibong barrier kaso duda niya kung kakayanin ng barrier ang susunod na atake niya, ang isang mabilis na pagsugod na halos hindi na makikita ng sinuman. Sa harap ng ganitong sitwasyon ay binuhusan ng Valkyrie si Silly ng mga cores upang hindi bumagsak ang magic shield, habang ang natitirang grupo ay umatake mula sa loob ng kanilang makakaya at gayunpaman, kahit na nagamit na nila ang lahat ng kanilang firepower ay nananatiling hindi nasasaktan si Belia. Inanalyze ni Kai ang stats ng demonyo at nakita niyang ang pangalan nito ay Belia at halos hindi apektado ang kanyang HP. Iminungkahi ni Lucille na sumali si Silly sa pag-atake kaso natatakot si Kai sa maaaring mangyari kung walang proteksyon ng Maiden's Wall ang grupo. Tiniyak ni Eri na magiging maayos lang sila kahit na mabilis ang mga atake ng kalaban,
kaya sumang-ayon si Kai sa kagustuhan ng grupo at inutusan si Seely na ibaba ang shield at sumali sa paglusob. Muling sumabak ang grupo sa offensive mode at ngayon kasama na ang isang Valkyrie, kaso kahit na ganoon ay hindi pa rin nasasaktan ang demonyo at sa halip, nananatiling mabilis ang mga atake nito. Sa isang sorpresang galaw gamit ang kanyang espada, muntik nang matapos ni Belia si Kai, subalit naligtas siya ni Eri sa tamang oras gamit ang kanyang sandata at tinulak ng demonyo ang babae gamit ang isang malakas na puwersa, kaya't gumanti si Kai gamit ang kanyang explosion ability na nagwasak sa espada ng demonyo na ibinigay ng isang duke na nagdulot ng malaking pinsala sa nilalang. Dahil sa labis na pagkagalit ay naglunsad si Belia ng sunod-sunod na suntok na sinubukan pigilan ni Kai gamit ang isang ice shield. Ngunit nabasag ang shield at malubhang nasugatan ang tao at nakita ni Seely at Lucille ang eksena, galit na galit sa pagkakasugat ng kanilang master na nag-atake sila ng mas matindi. Samantala ay uminom si Kai ng potion upang makabalik sa laban, ngunit alam niyang kailangan niya ng mas mahusay na estratehiya at agad niyang tinawag si Miko at humiling ng tulong. Walang pag-alinlangan ay nagpatuloy ang batang babae sa pag-atake kasama si Snatch na nagbigay daan kay Kai na saksakin ang demonyo mula sa likod gamit ang mahiwagang espada na Ballard. Ginamit niya ang kanyang explosion ability na sa wakas ay nagdulot ng makabuluhang pinsala sa kalaban, bilang tugon ay ginamit ng demonyo ang Dark Healing upang mag-regenerate at bumalik sa pag-atake ng may mas malaking galit. Sa isang suntok ay muntik nang matapos ni Belia si Kai at ginawa ng iba pang miyembro ng grupo ang lahat upang pigilan si Belia mula sa paglapit kay Kai, kaso wala sa kanila ang nagtagumpay. Sa huling pagsisikap ay naalala ni Kai ang kakayahan ni Lucille at ito ang Gluttony Beauty, na nagpapataas ng kanyang stats sa pamagitan ng pagsipsip ng HP ng target at hiniling niya kay Lucille na isusugal ang paggamit nito sa kanya na kahit na maaaring ikakapahamak pa niya ito. Wala nang ibang pagpipilian ay sumunod ang demonyo at ginamit ang kanyang pinakamataas na anyo, muling ginamit ng kalaban ang Dark Nightmare, pero sa pagkakataong ito ay hindi naramdaman ni Lucille ang anumang pinsala dahil bilang isang miyembro ng Viscount class, hindi siya matatalo ng isang mas mababang antas na demonyo. Nang matanto ito ni Belia ay agad siyang nawalan ng tapang at habang si Lucille ay nag-conjure ng God-slaying Dust Storm at agad na pinatay ang target. Matapos nito na kahit na nasa bingit ng kamatayan si Kai ay hiningi ni Lucille na mangako siya na ituturing siya ng kasing ganda ng pagtrato niya kay Seely. Nangako ang batang lalaki na halos mamamatay na at sa panahon ng pahinga, natuklasan ni Kai na nakakuha siya ng 8 GP points at isang bagong skill at ito ang Pain Resistance, matapos tiisin ang napakaraming pinsala mula sa Gluttony Beauty at sa huli, nangako si Lucille na magiging mas maingat na sa susunod na ikinagulat ni Kai. Bukod sa kanya ay nag-level up din ang 3 miyembro ng tao sa grupo, kaya't ipinagdiwang ng lahat ang kanilang tagumpay at pagkatapos nito ay sinuri nila ang mga nakuha sa laban at napansin ni Kai ang magic core ng Ortho ay ang pinakamalaki niyang nakita, ngunit ang pinakamahusay na bahagi ay nang mag-drop si Belia ng isang servant card. Gusto ni Lucille na ibenta na lamang ang card dahil ayaw niyang makasama ang isang mahinang demonyo. Kaso binaliwala ni Kai ang kanyang reklamo at ipinatawag ang item at sa ilang segundo, isang maliit na batang demonyo na may sungay ang nagbanggit ng walang hanggang katapatan sa kanyang master. Dahil ang kanyang antas ay nawala, kaya ngayon ay mas maliit at mahina pa siya kaysa sa dati, kaya't hiningi ni Kai na ibalik ang kinuha na halos magpaiyak sa maliit na demonyo dahil sa pagtanggi at sa shower ng Dungeon Company. Ikinalungkot ni Kaido ang kanyang nasasayang na pagsisikap habang minamasahe ni Belia ang likod ng kanyang boss, sinusubukan na kumbansihin itong panatilihin siya. Nang oras na upang ibenta ang magic core ng Ortho ay halos hindi makapaniwala ang empleyado ng dungeon na natalo ng mga kabataang iyon ang napakalakas na halimaw, lalo na't nakatagpo nila ito sa ika-9 na palapag na hindi dapat nangyari at dahil dito, plano niyang magpadala ng team upang imbestigahan ito. Sa kabila nito ay handa siyang magbayad ng 24 na milyon na yen para sa core na halos katumbas ng $200,000, halos mawala sa sarili sa narinig na halaga at kinakabahan na iminungkahi ni Kai na hatiin ang halaga sa 4, ngunit walang pakialam ang mga babae sa pera dahil ipinanganak silang may gintong kutsara sa bibig, kaya't gusto nilang ang batang lalaki ang magtago ng lahat ng pera. Pinilit ni Kai na hatiin ito dahil ang halimaw ay natalo ng grupo. Kaya't nagbigay ng dokumentasyon ang empleyado para ideklara ni Kai ang income tax, kaya't matapos talunin ang Dungeon Dog, ang pangunahing tauhan ay ngayon nakaharap na sa buwis.
Pagkatapos maayos ang lahat ay nagsama-sama ang grupo upang kumain ng dessert na prutas at ipinaliwanag kay Kai kung paano iwasan ang tax evasion at maging isang huwarang mamamayan. Sa pagtatapos ng hapon ang lahat ay proud sa kanilang mga nagawa ngayong araw at nagkomento si Eri na si Kai ay may talento sa pag-akit ng mga espesyal na bagay, lalo na't nakakuha na siya ng 3 servant cards. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.